Magandang araw. So ay nga muna for today's video ay maaga nga pala ako magluluto ngayon ng pananghalian. Gawa nga nang nandito ang mga alaga ko. Hindi ko nga alam kung bakit ang aga-aga ng bakasyon nila ngayon tapos ang haba pa. Sabi nga rin ni Inang January na nga daw ang balik. Kaya ngayon palang ihahanda ko ng sarili ko kasi panigurado wala na namang tulugan to. Pag may mga bakante akong oras itinutulog ko na nga lang talaga. Para mamayang gabi may panlaban naman ako sa mga alaga ko. Ganito kasi talaga sila dito pag walang pasok. Sinusulit talaga nila ang araw sa paglalaro at tinahayaan na nga lang din sila ni Inang. Pero inuorasan naman sila yun nga lang hanggang alas 2 naman na madaling araw. At kahit busy-busy nga ako dito sa kusina ay chinecheck ko pa rin ang mga alaga ko kung anong ginagawa nila. At dahil nga hindi ko type kumain ngayon ng karning baka, nagluto ako ng sarili kong ulam. Nagisa nga lang pala ako na itong Baguio beans at kumurot nga ako ng konting manok dun sa babaunin ni Inang bukas para may sahog naman tong niluluto ko. At habang inaantay ko nga lumambot ang karne ng baka nagligpit muna ako dito sa sala at nasa kwarto pa nga pala mga alaga ko kaya naman wala pang masyadong kalat ngayon. Nagsalang na nga din ako ng mga labahin dito sa washing machine para mamaya ida-dryer ko na lang at magpapalit nga din pala ako ng mga bedsheet pero mamaya pa naman kasi aantayin ko muna lumabas ang mga bata sa kwarto nila. Kanina nga pala bago ako maligo at habang nagkakape ay inon ko nga itong dryer kaya ito may mga tupiin na ako at madami nga talaga akong ginagawa dito tuwing umaga pero pagkatapos naman pwede na ako magpahinga. Tumawag nga din pala sa akin si Inang at nagtatanong kung gising na ba mga anak niya. Sabi ko opo, muntik pa nga ako maunahan. Nagtataka pa nga ako kay Inang kasi etong manok at orange lentil pinababara na sa akin ng tubig. Mamaya pa naman niya ito lulutuin pagdating niya ng alas 6 anong oras pa lang ngayon mag-aalauna pa lang ng hapon. At eto na nga pinauna ko na nga pakainin si Bunso at ang kuya niya mamaya na nga lang daw at hindi pa tapos na nilalaro. Ewan ko nga ba sa batang yun hindi basta-basta umalas sa pwesto once sa hinarap ng online game. Tatayo nga lang siya pag nasi-CR na siya or nakaramdam na ng gutom. Kakain na nga rin sana ako kaso nga lang nakita ko tong damit titay na hindi pa nai-steam kaya eto ginawa ko na muna. Dito kasi ako kumakain sa pwesto na to kaya kailangan ko muna tong tanggalin at baka mamaya madumihan ko pa. At inayos ko na nga rin sa pagkakahanger para mailagay ko na sa kwarto nila at medyo nakakaramdam na nga rin ako ng gutom ng mga oras na yan. Bisibisihan talaga ako dito mga manay lalong-lalo na pag nandito mga alaga ko kasi hindi naman ako pwede mag-focus sa mga gawain ko dito sa bahay kasi kailangan ko din silang tingnan. Kahit malalaki na tong mga alaga ko kailangan pa rin talaga silang bantayan ba naman yung panganay nagluluto na mag-isa ng hindi nagpapaalam. Diyos ko prode. Pero pag nandito ng mga amo ko, hindi na ako nangingialam sa mga alaga ko at hinahayaan ko na nga lang sila maglaro na maglaro. Tapos na nga rin pala ako dito sa mga ginagawa ko kaya eto pwede na ako magpahinga ng konti. At syempre habang nagre-relax tayo dito hindi mawawala pagdudutot sa cellphone at eto lang naman kasi ang libangan naming mga OFW pag oras ng pahinga. At alam niyo ba mga manay na hindi buwang araw ko pag walang internet kasi hindi pwedeng hindi ko ma-check ang pamilya ko sa Pilipinas lalong-lalo ng anak ko. At dahil wala pa naman akong ginagawa, itinawag ko na nga muna si Bunso para bunutin tong uban na kanina pa nangangati sa ulo ko. Kaya ayan, inabot ko na sa kanya yung pambunot at nagtataka pa nga kung ano yun. Sign na paging na ata to mga manay. Bukod kasi sa mga puting buhok, ang dami ko na nga rin talaga nararamdamang ngalay sa buong katawan at sign na rin ata to para umuwi na tayo ng Pilipinas. Tinatanong nga din pala ako dyan ni Bunso kung pati daw ba yung brown na buhok ibubunutin. Sabi ko wag naman at baka makalbo naman ako niyan. Tumayo na nga rin ako at nakuha na niya yung pinapakuha kong uban at humabol pa nga ng pang-aasar ba naman tinawag niya akong grandma. Fast forward, gabi na naman nga pala itong mga manay at nagluto nga pala si Inang ng soup kaya ayan madami na naman akong hugasin. Soup lang ginawa pero parang ginamit lahat ng gamit dito sa kusina. 3 kaldero na naman niya ang ilalagay ko mamaya sa loob ng rep. Gawa nga ng kami lang ni Bunso ang kumain kanina. Medyo masama kasi ang pakiramdam ng alaga kong panganay kaya hindi na siya nakakain ng pananghalian. Abay na sobra na siguro sa kakalaro kaya ayan sumakit na ang ulo. Madami nga rin ginawang soup si Inang. Kita nyo naman yung kalderong ginamit napakalaki. Nakapagluto na nga pala si Inang ng mga babaunin nila bukas kaya eto ako naman yung pumalit sa kanya sa kusina. Gabi-gabi nga pala ako naglalaga ng itlog kasi eto lang naman ang kinakain nila sa umaga. Binabalatan ko na nga rin to pagkatapos para bukas kakainin na lang nila. Basta sila na yung nag-aasikaso sa umaga at hindi na nga nila ako ginigising. Tsaka sinabihan din ako dati ni Inang na wag daw akong babangon ng madaling araw kasi wala pa namang masyadong gagawin. Syempre masunurin si Manay nyo kaya hanggang ngayon ginagawa ko pa rin yung sinabi ni Inang. Pero na lang kung may pasok ang mga alaga ko, syempre gigising ako ng madaling araw para asikasuhin sila. Pero pinapakiramdaman ko naman yung mga amo ko. Basta pag-aalis na pag-aalis nila dito sa bahay, bumabangon na nga rin talaga ako. Gusto ko rin kasi na maaga din ako makakatapos ng mga gawain ko dito sa bahay. Basta hinahati-hati ko yung oras ko sa paglilinis sa pagluluto. At syempre pagdating ng mga alaga ko, wala na ako masyadong ginagawa. Para sa kanila naman ako nakapokus. At ayun na nga nakapagtapon na nga ako ng basura. Kaso nga lang hindi pa ako pwedeng matulog. Maglalatag na nga sana ako kaso nga lang nakita ko tong sopa na to dito sa kwarto ng mga alaga ko. Si Itay nga pala may kagagawa nito kasi kanina nakipaglaro siya sa mga alaga ko kaya ayan hindi na niya na ibalik dito sa sala. Medyo may kabigatan tong sopa na to kaya ayan tinulak-tulak ko na lang hanggang dito sa labas. Alam niyo ba mga manay na dati itatapon na sana to ni Inang gawa nga nang wala ng space dito sa bahay. Treadmill yung nakapwesto dito dati kaso nga lang pinamigay ni Inang sa kaibigan niya. Abay napakamot na lang ako ng ulo mga manay. Sana itong sopa na lang ang pinamigay niya. Naglalaro pa naman ng mga alaga ko kaya hindi pa ako pwedeng matulog. At eto na nga rin pala yung pagkakataon ko para makapag-edit ako ng mga videos at para makapag-voice over na nga rin. Kaso nga lang inuunahan talaga ako ng anto pag nag-edit ako kaya ayun minsan inaabot ng ilang araw bago ako makapag-upload ulit. O siya mga manay hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!